Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Tama din siguro na diniretsa ni MJ si Ella para matauhan din siya sa ilusyon niya tungkol sa kanilang dalawa ni Roel. Ayokong i-discourage ka sa inyong dalawa ni Roel, Ella. Pero ayoko rin naman na maagrabyado ka. Ano bang napag-usapan nyo? Ano bang sinabi niya sa'yo? Sunod-sunod na iling lang ang ginawa niya. Anong ibig sabihin mong wala? Pwede ba namang wala kayong pinag-uusapan man lang tungkol sa inyong dalawa? Magkasama kayo sa iisang bubong tapos wala kayong pinag-uusapan? Bumuntong hininga na lang siya bilang sagot. Seryoso ka ba, Ella? Wala kaming pinag-uusapan ni Roel, MJ. Wala siyang sinasabi kung ano bang meron kami. Ni hindi ko nga alam kung anong tawag sa aming dalawa eh. Frustrated na sagot niya. Bakit ganoon? Hindi ko rin alam. Kausapin mo siya ng seryosohan. Mag-usisa ka kung ano ka ba sa buhay niya. Kung sasabihin niya na para usan ka lang o panakipbuta sa ex niya na nang iwan sa kanya, aba, maghunos dili ka. Pag-isipan mong mabuti kung ano ang gusto mong papelan sa buhay niya. Parang kutsilyo na humiwa sa puso niya ang mga salita nito. Para usan, panakipbutas. Sobrang sakit ng dating sa kanya ng mga salitang iyon. Napansin siguro ni MJ na nasasaktan siya kaya mabilis itong humingi ng dispensa. Pasensya ka na, Ella. Pero gusto ko lang kasi na mag-isip kang mabuti. Marami namang ibang lalaki riyan na pwedeng magmahal sa'yo. Pero baka wala akong ibang lalaking mahalin. Malungkot na sabi niya. Maang na napatingin ito sa kanya. Tumango siya bilang sagot sa piping tanong na ipinahahatid ng mga mata nito. Inamin na niya rito na mahal niya si Roel. Wala naman kasi siyang kakayahan para itanggi pa iyon. Sumisigaw ang katotohanang mahal niya talaga ang binata. Kausapin mo si Roel. Tanungin mo siya ng diretso kung ano ka ba sa kanya. Paano kung aminin niya na para usan nga lang niya ako o panakipbutas sa ex niya na nang iwan sa kanya? Matagal bago ito nakasagot. Kapag ganoon ang isinagot niya sa iyo, mag-isip kang mabuti kung keri mong tanggapin na ganoon lang ang papel mo sa buhay niya. Tahimik na tumango na lang siya. Nahalata siguro nito na malungkot na talaga siya kaya binago na nito ang topic nila. Inilita niya na lang nito sa kanya ang mga preparasyon na ginagawa nito sa nakatakdang kasal nito. Pinilit niya ang sarili na maging enthusiastic sa pakikinig dito. Iniiwas ni Ella ang mga labi niya nang ilapit ni Roel ang mukha nito para halikan siya pagdating nito galing sa farm. Masama ang loob niya rito. Panay ang ungot nito na magniig sila pero wala naman itong sinasabi sa kanya. Wala man lang itong assurance kung ano ba siya sa buhay nito. Buong maghapon tuloy siyang aborido. Pag alis pa lang ni MJ ay tumunganga na siya. Wala na siyang nagawa. Hey, something wrong? Usisa nito. Di naman ito ang leeg niya. May sakit ka ba, Ella? Wala. Napagod lang siguro ako. Maghapon kasi akong naglinis ng bahay. Pagsisinungaling niya. Pinigilan niya ang sarili na bulyawan ito. Pinipigil siya ng ideyang wala naman siyang karapatang mambulyaw dahil pinagbibigyan naman niya ito sa bawat pag-ungot nito sa kanya. Kasalanan din niya kung isang sex object man ang naging tingin sa kanya ni Roel. Hinayaan naman kasi niya ito. Willing siya na ibigay ang sarili sa tuwing mangangailangan ito. She was always ready and available. Kaya nasanay si Roel sa ganoong setup.
Nasanay ito na palagi siyang nagbibigay. Bakit naman kasi nagpapakapagod ka rito sa bahay, Ella? Dapat lang naman dahil katulong mo ako rito. Paalala niya rito. Kumunot ang noo nito. Iniiwas niya ang tingin nang makitang nakatingin ito sa kanya. Ipinatong nito ang kamay sa magkabilang balikat niya. Sinimulan siya nitong masahihin. Relax ka lang, Ella. Akong bahala sa'yo. Tutulungan kong ma-relax ang mga muscles mo. Anitong hinawakan siya sa kamay. Doon na muna tayo sa kwarto. I'll help you relax. Ayoko nga. Uutakan mo na naman ako. Sex lang naman ang gusto mo kaya nagyaya ka sa kwarto. Gusto niyang isagaw rito ang laman ng isip niya pero wala siyang lakas para gawin iyon. Sa likod ng isip niya, sa kabila ng sama ng loob niya para dito, nangingibabaw pa rin ang kagustuhan na manatiling maayos ang pagsasama nila. Ella? Tiningnan niya ito sa mga mata. Maling hakbang iyon dahil tila na magneto na naman siya. Ramdam niya ang pagguho ng depensang pilit niyang itinatayo mula pa nang dumating ito. Lumapit ito sa kanya. Unti-unting bumaba ang mukha nito sa kanya. Lumayo ka sa lalaking yan, Ella. Pero wala siyang lakas para gawin iyon. Lumapat ang mga labi nito sa mga labi niya. Mapusok na hinalikan siya nito. She tried hard to resist the overwhelming urge that consumed her. Pilit na ibinuka ng dila nito ang mga labing pilit naman niyang itinitikom. Dinaman ng isang palad nito ang dibdib niya. Sa bandang huli, iginupo rin siya ng matinding pagnanasa na gumapang sa buong katawan niya. Naramdaman siguro ni Rowell ang pagguho ng depensa niya kaya madali siya nitong binuhat papasok sa kwarto. On top of her bed, she allowed herself to be free in Rowell's lovemaking. Magkwento ka naman. Tigil ni Eloisa ang hininga habang hinihintay ang sagot ni Rowell sa paglalambing niya. Narealize niya habang magkatabi sila na hindi niya ito kayang tanggihan dahil kalaban niya mismo ang sarili niya. Kung hindi niya ito kayang tanggihan, dapat niyang subukan na buksan ito ang sarili sa kanya. Kailangang maging palagay ito sa kanya para manumbalik ang walang alinlangang pagmamahal niya para dito. Ano naman ang ikwento ko sa'yo? Kahit na ano, yung buhay mo bago ka pumunta rito sa Bolinao. Hindi niya madiretsa ito na ang tungkol kay Janet ang talagang gusto niyang malaman. Sa Australia ako nagtatrabaho bago ako nakumbinsi ni Gino at Tony na pamahalaan ang farm. Anong trabaho mo sa Australia? Nabuhayan siya ng loob dahil nabanggit na nito ang pangalan ng bansang pinanggalingan nito. Umaasa siya na kasunod na nitong bubuksan ang topic tungkol kay Janet. Marine biologist ako. Bigat naman ang kursong natapos mo, Rowell. Matalino ka siguro. Ayos lang. Pahambol na sagot nito. Naghari na ang katahimikan sa paligid nila. Tumikhim siya para alisin ang bara sa lalamunan niya. Wala na talagang pag-asa na magkusa itong ipagtapat sa kanya ang tungkol kay Janet. Kung ayaw nitong magkusa, tutulungan na niya ito. May balita ka pa ba kay Janet? Naramdaman niyang tumigas ang muscles nito sa braso kung saan siya nakaunan. Halatang natensyon ito sa tanong niya. Alam ko na ang tungkol kay Janet, sabi niya. Si MJ talaga? Anito, saka pumalatak. Nilingon niya ito. Kailan mo sasabihin sa akin ang tungkol kay Janet? Pumunot ang noo nito. Kailangan ko bang sabihin yon sa'yo? Daig pa niya ang sinampal ng paulit-ulit dahil sa sinabi nito. Para na rin siya nitong tinalampak na wala itong obligasyon na ipagtapat sa kanya ang tungkol sa nakaraan nito. Bumangon siya. Ano ba ako ngayon sa'yo, Rowell? Nakita niyang rumhistro ang matinding pagkagulat sa mukha nito. Lalo siyang nainis. Talaga bang inaasahan nito na forever na siyang makakampante na ganoon ang setup nila?
Pwede mo na ba akong ipalit kay Janet sa buhay mo? Napalitan ko na ba siya sa puso mo? Hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha nito habang nakatitig ito sa kanya. Parang ang nagalit pa ito dahil sa sinabi niya. Bakit hindi mo masagot ang tanong ko? Ayokong pag-usapan ang tungkol dyan. Gusto kong pag-usapan. Matigas na sabi niya. Ano bang nangyayari sa'yo, Ella? Okay naman tayo sa ganito lang, di ba? Bakit ba masyado kang nagiging mausisa? Dahil napapagod na ako sa ganito. Napapagod ka ng pagsilbihan ako? Napapagod na akong mahalin ka. Sigaw niya. Umawang ang mga labi nito. Mahal mo ko? Tumango siya. Nalaglag ang panga nito. Napailing siya. Bakit ito na-shock pagkatapos niyang aminin na mahal niya ito? Talaga bang wala sa hinagap nito na magiging seryoso sila sa isa't isa? Tumayo na siya. Hopeless na talaga ito. Noon niya napatunayan na wala talaga itong balak na lagyan ng happy ending ang relasyon nila. At alam niyang hindi siya makokontento lang sa ganoong setup. Yumuko siya para itago ang walang humpay na pagpatak ng luha sa mga pisngi niya. Masakit pala talaga ang katotohanan. Ella, untag nito sa kanya. Uuwi na ako sa amin, Roel, sabi niya. Bakit? Bigyan mo ako ng rason para magstay ako dito sa bahay mo. Masaya naman tayo kapag magkasama tayo rito, di ba? Umiling siya. Masaya rin naman siya kapag naroon sila sa bahay ng pamilya niya. Hindi sapat na dahilan yan. Napailing ito. Huwag mong pilitin na sabihin ko sa'yo na mahal kita, Ella. Hindi ko pwedeng sabihin ng isang naiintindihan ko na. Awat niya rito. Hindi nito pwedeng sabihing mahal siya nito dahil hindi naman ito talaga nararamdaman iyon. Tinungo niya ang closet. Inilabas niya ang malaking bag na dala niya noong una siyang dumating doon. Inempake niya ang mga gamit niya sa bag. Ella, bakit ba masyado kang padalos-dalos? Nagpunta lang dito si MJ, nagkaganyan ka na. Huwag mong sisihin ang kaibigan ko, Roel. Hinising lang niya ako sa kahibangan ko. Pero, isinara niya ang bag. Saka uli hinarap ito. Mahal kita, Roel. Pero hindi ko naman hahayaan na gawin mo akong panakipbuta sa Janet na yon. Maawa ka naman sa akin. Maayos naman ang takbo ng buhay ko bago ka dumating. Sana hindi mo na lang ako ginulo. Panunumbat niya rito. Sinamantala niya ang pagkabigla nito. Patakbo siyang lumabas ng kwarto, bitbit ang bag niya. Bago siya makalabas ng main door, ay tumunog ang telepono. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit bumalik pa siya para sagutin iyon. Hello? Can I speak to Roel, please? Kumabog na ng husto ang dibdib niya nang marinig ang kakaibang accent ng babaeng nasa kabilang linya. Who's this? Janet, his fiancé. Napasinghap siya ng malakas. Sobra-sobra namang parusa ang tinanggap niya ng mga sandaling iyon. Hello? Is he there? I need to talk to him. I'm already divorced and... Ibinaba na niya sa chest cabinet ang auditibo. Si Janet ang nasa kabilang linya. Hindi naman niya kailangang maging genius para hindi makabuo ng konklusyon. Sa pag-alis niya sa bahay ni Roel, mas magiging malaya ito na tanggapin uli sa buhay nito si Janet. Parang tinadtad ng pinong-pino ang puso niya sa isiping iyon. Mahal niya si Roel. Bakit hindi mo ipaglaban? Paano niya ipaglalaban ang isang lalaking hindi naman siya mahal? Bakit umuwi ka? Wala ka bang trabaho sa bahay ng boss mo? Nag-resign na ho ako roon, Nay. Baka bumalik na lang ako sa farm. Sagot ni Ella sa pag-uusisa ng kanyang ina. Bakit nag-resign ka? Akala ko ba magaan ang trabaho mo sa bahay ng boss mo? Darating kasi yata ang babaeng pakakasalan niya.
Baka raw pagsilosan ako, kaya ako na ang kusang umalis. Pagsisinungaling niya. Umatake na naman ang kirot sa puso niya. 3 araw na mula noong umalis siya sa bahay ni Ruel. Inaasahan niyang susundan siya nito pero nabigo siya. Malinaw na mas pinili nito si Janet kaysa sa kanya. Malamang ay nagkausap na rin ang mga ito pagkaalis pa lang niya. Kung sa bagay, mahirap na malagay ka sa alanganin. Saka mabuti na rin yung sa farm ka na lang magtrabaho para araw-araw kang uuwi rito sa bahay natin. Mahirap din naman na malayo ka sa amin dahil hindi mo makikita ang tatay mo. Ano man ang mangyari. Nay! Sabay silang napatayo ng kanyang ina nang marinig ang malakas na sigaw ni Jen. Para silang nagkarera sa bilis nilang tumakbo. Inabutan nilang nasa isang sulok ng maliit na kwarto si Jen. Umiiyak ito habang itinuturo ang kanilang ama. Mabilis na lumapit siya rito. Tay! Hindik na untag niya rito. Pero wala siyang nakuhang sagot mula rito. Dati-rati ay umuungol pa ito para iparamdam na buhay pa ito. Inalog niya ang balikat nito. Pero lumungay-ngay lang ang ulo nito sa unan. Tay! Malakas na sigaw niya. Sinakmal na ng takot ang dibdib niya nang makitang parang nangingitim na ang mga labi ng kanyang ama. Para na siyang naestatwa hanggang sa bumalik ang kanyang ina kasama ang mga kapitbahay na hininga nito ng tulong. Isinugod nila ang kanyang ama sa ospital sa kabilang bayan kung saan ito idineklarang dead on arrival. Napuno ng pagdadalamhati ang puso niya. Ipinagluluksa niya ang 2 kamatayan na dumating sa buhay niya. Ang kamatayan ng kanyang ama at ang kamatayan ng puso niya dahil kay Ruel. Abangan ang susunod na kabanata.